David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 211. Nandyan din si Uncle Wu Wei. Hulaan ko kung ano ang tiyuhin dito. Hindi nagalit si Liao Fei, ngunit may panunuya sa kanyang mukha, sa tingin ko ay naparito ka upang gamutin ang nakababatang kapatid na babae. Nabalitaan ko na nakakuha ka ng isang piraso ng Yurui na dala ni Wen Yu. Dapat ay ginamit mo ang bagay na iyon upang gamutin ang nakababatang kapatid na babae, ngunit sinasabi ko sa iyo, ang nakababatang kapatid ay ang katawan ng mga kristal ng yelo, ang iyong mga basag na kagamitan ay walang silbi, baka masira. Sa sandaling dumating ang mga salita ni Liao Fei, lahat ng Taoist Master Wu Wei at Taoist Wu Wei ay natigilan, ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala, hindi nila maisip kung paano ito nalaman ni Liao Fei. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, anong ice crystal body, kalokohan, ngayon ibigay mo sa akin at lumabas ka. Agad na kumaway ang whisk sa kamay ni Taoist Wu Wei kay Liao Fei. Ngayon lang nagsalita si David tungkol sa katawan ng mga ice crystal, at ngayon ay nagsalita na rin si Liao Fei tungkol sa katawan ng mga ice crystal. Kung totoo ito, nasaan ang matandang mukha ng Taoist Wu Wei, kaya gusto niyang itaboy itong Liao Fei. Ngumisi si Liao Fei at hinawakan ang whisk ng Taoist Wu Wei, Senior Wu Wei, matanda ka na, huwag kang lumaban at pumatay, mag-ingat sa pag-iwas sa baywang, kung gayon hindi ba maghahirap ang gwapong kapatid ko. Pinatay kita. Galit na galit si Taoist Wu Wei, at pagkatapos ihagis ang kanyang whisk, sinipa niya si Liao Fei. Ang Taoist na si Wu Wei ay nagpakasal sa isang asawang mas bata sa kanya, at siya ay napakaganda rin. Ngayong si Liao Fei, bilang isang junior, ay talagang gumawa ng ganoong bastos na pahayag, paano ito matitiis ng Taoist Wu Wei. Sa pagharap sa pag-atake ng Taoist na si Wu Wei, si Liao Fei ay nginisyon at itinaboy sa parehong paraan. Putok! Si Taoist Wu Wei ay pinalayas at binasag sa lupa. Magkapatid. Natarante si Taoist Master Wu Wei, at nagmamadaling tumakbo para tulungang makatayo si Taoist Wu Wei. Puno ng takot ang mga mata ni Taoist Wu Wei. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang lakas ni Liao Fei pagkatapos lamang ng 2 maikling taon na pagkawala. Tumingin si David kay Liao Fei, bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, sa sandaling gumalaw siya, naramdaman niya ang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya. Magsasaka din kaya ang taong ito? Napuno ng pagdududa ang puso ni David, dahil sa pagkakaalam niya, bukod kay Irvin, hindi pa niya nakilala ang sinumang makakakontrol ng espiritual na enerhiya. Ang mga makakakontrol ng espiritual na enerhiya ay pawang mga walang kamatayang magsasaka. Senior Wu Wei, matanda ka na. Gaya nga ng kasabihan, itinutulak ng likod na alon ng ilog Yangtze ang mga alon sa harap. Dapat mong tanggapin ang iyong kapalaran. Nandito lang ako para tulungan ang kapatid kong gumaling. Bakit mo ako pinipilit? Mahinang sabi ni Liao Fei. Liao Fei, ikaw. Paano mo biglang nadagdagan ang iyong lakas? Kakaiba ang Taoist na si Wu Wei, napakalaking pagkakataon para kay Liao Fei na madagdagan ang kanyang lakas ng napakabilis. Hahaha, ito ang aking sekreto. Hindi ko masabi sa iyo, ngunit ang aking Panginoon ay sumasamba na ngayon sa Fierce Underworld Sect, at ako ang susunod na Lord of the Fierce Underworld Sect. Tumawa si Liao Fei, puno ng pagmamalaki ang mukha niya. Mga hayop. Puno ng galit ang mukha ni Taoist Wu Wei, nagkanulo ka sa Master Sect, kahit na sumasamba ka pa rin sa ilalim ng Demon Sect, nakakahiya, kailangan kong linisin ang pinto ngayon. Sinabi ng Taoist na si Wu Wei na muli niyang sasalakayin si Liao Fei. Senior Kuya. Hindi nagsinungaling ang Taoist Master at pinigilan siya. Malinaw, hindi sila ang mga kalaban ni Liao Fei. Gawin mo, hindi mo ako matatalo, bakit mo gustong i-bully ang sarili mo? Sabi ko gagamutin ko ang little sister ko, bakit hindi ka naniniwala? Medyo naiinip ang mukha ni Liao Fei. Liao Fei? Hindi ako naniniwala na ginagamot mo lang ang sakit ni Xiaoro, maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong mga kondisyon? Tanong ng makatutuhanang Taoist. Hindi sinungaling si Uncle, sinusunod ko ang childhood sweetheart ni Xiaoro, gusto ko lang pagalingin si Xiaoro, at pagkatapos ay hayaan siyang pakasalan ako, hindi ba ito masyadong
Bahagyang ngumiti si Liao Fei, at sinulyapan si Xiaoru sa kama na may nagninangas na mga mata. Kabanata 212. Dreamer, kahit hindi magpakasal ang anak ko, hindi kanya papakasalan, kaya wag ka nang mangarap. Ang totoo, sinabi ng Daoist sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Hindi sinungaling si Uncle, kung hindi ko ililigtas si Xiaoru, hindi mabubuhay si Xiaoru sa loob ng 3 araw. Gusto mo bang makitang mamatay ang anak mo? Hindi rin nagalit si Liao Fei, puno ng tiwala sa sarili ang mukha. Nakita rin nitong si Mr. Chen na ang Xiaoru ay isang katawan ng mga kristal na yelo. Sa tingin mo ikaw lang ang nakakaalam. Sabi nga sa kasabihan, may mga tao sa labas ng langit, at may mga tao sa labas ng mundo. Huwag mong isipin sobra sa sarili mo. Pagkatapos magsalita, tumingin ang pari ni Tao kay David at magalang na sinabi, Mr. Chen, kung sasabihin mong kaya mong gamutin ang babae, mahihirapan ka, lalabas tayo ngayon. Totoong may mga pagdududa ang Daoist na pari kay David, ngunit nang dumating si Liao Fei, ganoon din ang sinabi niya kay David, kaya mas nagtiwala siya kay David. Mas gugustuhin niyang magtiwala kay David kaysa kay Liao Fei, walang kredibilidad ang isang taksil. Tumingin si Liao Fei kay David at kumunat ang noo. Hindi niya akalain na may mga tao pa pala sa mundong ito na nakakakilala sa katawan ng mga ice crystal. Upang malaman kung ano ang sinabi niya, hindi niya alam ito sa kanyang sarili, ngunit ang kanyang lolo, ang dating master ng Exi Mangguan, Daoist Zihui ay nagsabi sa kanya na ang amo ni Liao Fei ay umalis sa 5 buwan at muling sumamba kay Daoist Exi. Ang Daoist extinction na ito ay napakalakas at hawak ang 7 star na Morning Sword, walang nang ahas na pukawin ito, kung hindi, ang Liao Fei na ito ay puwersahang papasok sa Thunderview, at totoo na ang Daoist ay makakaligtas lamang sa kanya. Hindi ko lang mapapagaling ang sakit, mabibigyan ko rin ng magandang pagkakataon ang anak mo, kaya lumabas muna tayo. Bahagyang tumango si David. Liao Fei, nakikita mo ba na si Mr. Xiaoru ay si Chen? Dapat kang sumuko at umalis ka agad, o huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Sinabi ng tunay na Daoist kay Liao Fei. Kalokohan. Nagbago ang mukha ni Liao Fei. Ang katawan ng mga ice crystal na ito ay sumisipsip ng maraming malamig na enerhiya, at maging si Wu Wei Lao Dao Yurui ay walang magawa, ano ang magagawa ng batang ito? Nagmamadali si Liao Fei, at tumigil siya sa pagkukunwaring tawagin si Wu Wei Daoist na isang matandang Daoist. Kung wala akong magawa, anong magagawa mo? Tanong ni David kay Liao Fei. Of course I can. I have the 7-star plate that my master gave me. Not to mention a bit cold air, even the sun and moon's glow can still breathe in. Sabi ni Liao Fei, at naglabas ng isang bagay na katulad ng isang kompas, ngunit kasinlaki lamang ng palad, na may 7 hugis na bituin, at walang ibang espesyal. Gayunpaman, nang ilabas ni Liao Fei ang 7 star na plato, ang mga mata ni David ay biglang kumislap sa nakakapasong init, tulad ng isang matandang pervert na nakakita ng isang magandang malaking babae. Sa oras na ito, sa 7 star disk, ang malaking halaga ng espiritual na enerhiya ay bahagyang lumalabas, at ang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya na naramdaman ngayon ni David ay wala sa katawan ni Liao Fei, ngunit sa 7 bituin na disk. Ito ay isang kayamanan na dapat mong makuha. Lihim na nagpasya si David na kailangan niyang kunin ang 7 bituin na plato, at ang malaking bagay ay patayin itong Liao Fei. Sirang compass lang, at hindi uobra ang Yurui ko. Sa kung ano ang nasa kamay mo, paano mo maa-absorb ang malamig na aura mula sa katawan ni Xiaoru? Malamig na ungol ng Daoist Wu Wei. Sa palagay niya, isa itong ordinaryong compass, mas maliit lang ng kaunti. Kamangmangan, salamat sa iyong edad, kung hindi mo ito makita, hindi mo alam ang kapangyarihan ng 7-star pan. Sabi ni Liao Fei, at biglang nag-flash ng 7-star disk kay Xiaoru. Ang 7 star na plato ay agad na naglabas ng napakalakas na liwanag, at pagkatapos ay ang malamig na enerhiya sa katawan ni Xiaoru ay mabilis na naubos mula sa katawan ni Xiaoru, at lahat ito ay nasisipsip sa 7 bituin na plato. Si Xiaoru, na orihinal na mapatla at may frosted na buhok, ngayon ay namumula, at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata.
Kabanata 213. Munting Ru. Nang makita niyang gising na ang kanyang anak, dali-dali siyang lumapit sa tuwa. Tatay. Inilibot ni Xiaoro ang buong silid na may nalilitong mga mata. Sa sobrang daming tao sa paligid niya, parang nahihiya siya. Xiaoro, gusto mo talagang takutin si Dad, alam mo ba kung ilang araw kang nakoma? Totoong umiyak ang mga matatanda. Ang paglinang ng mga immortal ay sinasabing papasok sa daw at pinutol ang 7 emosyon at 6 na pagnanasa, ngunit gaano aming tao ang makakagawa nito? Uncle True, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Ngumisi si Liao Fei, pero sabihin ko sa iyo, pansamantala ko lang ginasing si Xiaoro, kung hindi ako magpapagamot, si Xiaoro ay magiging katulad pa rin ng dati. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako lang sa mundong ito ang makakapagpagaling sa ice crystal na katawan ni Xiaoro. Lahat ng iba ay sinungaling. Kung gusto ni Uncle Shu na maunawaan, itaboy ang mga sinungaling na ito. Sino ang sinasabi mong sinungaling? Para kang sinungaling na may hawak na sirang tansong salamin. Anong toro, kung may kakayahan kang ihagis ang bagay na iyon, subukan natin ito. Matagal nang hindi sanay si Sonya kay Liao Fei, tumayo siya at mabangis na sinabi. Si Liao Fei ay tumingin kay Sonya na nakatayo, ang kanyang mga mata ay kumislap, at hindi siya nagalit, ngunit tumingin kay Sonya nang nagtatampo, maaaring makalabas ang ibang tao, ngunit ang dalagang ito ay maaaring manatili, siya ay may napakalakas na karakter, talagang magagawa niya ang aking sarili. Pagmamahal ng mga tao. Ano ba, basura? Sumimangot si Sonya. Saglit na natigilan si Liao Fei, pinunasan ng laway sa kanyang mukha, at agad na nagalit, bata, maniwala ka man o hindi, tatanggapin kita ngayon. Nang makita ang kalupitan ni Liao Fei, hindi napigilan ni Sonya na umatras, habang si David ay nakatayo sa harap ni Sonya na may masiglang hakbang. Hindi ka ba umaasa sa 7 bituin? Kung wala kang 7 bituin na plato, ano ang pagkakaiba mo sa basura? Tiningnan ni David si Liao Fei nang may paghamak, at ginisyon, itong 7 star na plato ay isang kayamanan, ngunit ito ay nasasayang sa isang tulad mo. Kung gagamitin mo ang 7 star na plato sa pagsasanay, makakakuha ka ng dobleng mga resulta sa kalahati ng pagsisikap, ngunit sa kasamaang palad ay hindi mo magagamit ang basurang ito. Saglit na natigilan si Liao Fei, at ang buong karamihan ay nagalit, dahil tama si David, nagawa niyang talunin ang Wuwei the Whist, at nagawa niyang gamutin si Xiaoro, lahat dahil sa 7 star disc, kung mayroon. Walang 7 star disc, wala na siya. Anak, nagseselos ka. Naiinggit ka sa isang kayamanan tulad ng 7 star plate ko. Kung may kakayahan ka, maaari mo ring kunin ang kayamanan. Kung wala kang kayamanan, paano mo maa-absorb ang malamig na aura mula kay Xiaoro? Nang-aasar na sabi ni Liao Fei. Ako mismo ang pinakadakilang kayamanan, bakit kailangan pang gumamit ng ibang bagay, ang tinatawag na kayamanan ay nagagamit lang ng basura. Malamig na ngumiti si David. Lalong naging malungkot ang mukha ni Liao Fei, at hindi maganda ang mukha ni Dawis Tuwei sa oras na ito. Parang pinapagalitan siya ng sinabi ni David kanina. Pagkatapos ng lahat, ginamit lang niya si Yoruyi para gamutin si Xiaoro. Ang ibig mong sabihin ay diretsyong langhap ng malamig na hangin mula sa katawan ni Xiaoro papunta sa sarili mo. Tanong ni Liao Fei. Hindi masama. Bahagyang tumango si David. Hahaha, biro lang, ang Xiaoro ay isang katawan ng mga kristal na yelo, kaya kayang labanan ang malamig na hangin ito sa loob ng maraming taon. Kung ordinaryong tao ka, hindi ka makakaligtas sa isang araw. How dare you say na ginagamit mo ang katawan mo para sumipsip ng malamig na hangin? Kung ikaw talagang mayroon ka ng ganoong kakayahan, hahayaan kitang hawakan ito. Pero kung hindi mo maabsorb ang malamig na hangin sa iyong katawan, huwag mo akong isipin na bastos, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin, at ang maliit na babae sa likod mo ay makikipagsaya sa akin. Ang mga mata ni Liao Fei ay puno ng masamang mata, at si Sonya ay nababalot ng goosebumps. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Naningkit ang mga mata ni David, at agad na lumabas sa kanyang katawan ang balak na pumatay. Hindi pa man sila nakakapagtatag ng relasyon ni Sonya, alam nila ang lahat ng nasa isip ng isa't isa.
Itinuring ni David na girlfriend niya si Sonia, paano niya makikita ang girlfriend niya na binubuli ng iba? Kabanata 214. Ano? You don't dare. Tiningnan ni Liao Fei si David ng masama at malamig na ngumiti. What I dare not, ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang tinatawag na immortal art. Sabi ni David, biglang tinapik ng isang kamay ang noo ni Xiaoro sa kama. Nagulat si Xiaoro, at nagmamadaling umatras, nagtago sa likod ng matapat na Daoist sa takot. Mr. Chen? Napakaraming tao dito, kailangan mong habarin ang aking anak sa publiko, ito. Totoo naman na medyo atubili ang paring tao. Kung maghubad ka ng damit, mawawala ang kainosentehan ng anak mo. Totoo na mali ang pagkaunawa ng Daoist. Sinisipsip ko lang ang malamig na hangin mula sa katawan ni Ling, kaya hindi ko na kailangan pang maghubad ng damit. Ngayon lang, kailangan ni David na maghubad para sa medikal na paggamot, upang baguhin ang kalidad ng ice crystal ni Xiaoro, upang hindi siya magdusa sa lamig. Kung kailangan mo lang makalanghap ng malamig na hangin, hindi mo na kailangan pang maghubad. Matapos marinig ang katotohanan, biglang gumaan ang pakiramdam ng Daoist Master. Ay nalalayan niya ang kanyang anak at sinabing, Xiaoro, ginagamot ka nitong si Mr. Chen, huwag kang matakot. Sa panghihikayat ng Daoist priest, huminahon si Xiaoro at tahimik na umupo sa kama. Bahagyang inilagay ni David ang kanyang palad sa noo ni Xiaoro, at sa isang iglap, ang lamig ay direktang sumipsip sa katawan ni David. Bagamat ginamit lamang ni Liao Fei ang 7-star na plato upang sipsipin ang karamihan sa malamig na hangin palabas ng katawan ni Xiaoro, ngunit hindi lahat ng ito ay sinipsip palabas, at ang ilan ay nanatili sa katawan ni Xiaoro, at sa Thunder View sa pagkakataong ito, mayroong malamig sa lahat ng dako. Chi, kaya sinipsip ng katawan ni Xiaoro ang malamig na chi sa sarili nito. Nakita kong unti-unting pumuti ang palad ni David, kasunod ang buong braso, parang makapal na layer ng hamog na nagyelo. Bahagyang nakapikit ang mga mata ni David, at ang condensation art ay gumagana sa tuktok nito, patuloy na pinipino ang malamig at malamig na enerhiya na ito, ngunit dahil ang lamig at malamig na enerhiya ay masyadong mabigat, nagawa lamang ni David ang pagsasanay sa ikalimang layer ng chi, kaya kahit na itong heart condensation art ang may pinakamalaking circulation path, hindi pa rin ito lubusang mapino ang malamig na hanging ito. Di nagtagal, ang braso ni David ay natatakpan ng makapal na layer ng hamog na nagyelo, at patuloy itong kumalat sa iba pang bahagi ng katawan. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Liao Fei na mapangiti. Ginoo! Shen! Nang makita ang hitsura ni David, hindi napigil ang mapasigaw ng Daoist priest. Tila hindi narinig ni David, hinihigop pa rin ang malamig na aura mula sa katawan ni Xiaoro. Kaagad pagkatapos, ang buhok ni David ay pumuti at ang kanyang mukha ay natatakpan ng hamog na nagyelo. Sa huli, halos nababalot ng nyebe at yelo ang buong katawan niya, parang snowman. Hahaha, nasabi ko na, ang lamig na ito ay hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao, at naging isang tambak na bukol ng yelo. Nang makitang ganoon si David, si Liao Fei ay tumawa ng buong pagmamalaki. Ginoo! Shen! David! Si Gu Wentian, ang iba pa, at si Sonia ay bumulalas lahat. Lalo na si Sonia, na direktang sumuntok kay David, gusto niyang gamitin ang init ng katawan niya para matuno ang yelo at nyebe para kay David. Sonia, hindi. Mabilis ang isip ni Ruben at sinunggaban si Sonia nang hindi siya nagmamadali. Maging si David ay hindi makayanan ang ganitong uri ng madilim at malamig na hangin. Hindi ba namatay si Sonia kanina? David! Sigaw ni Sonia, basa agad ang mata. Bagamat matagal na silang hindi magkakilala ni David, hindi nila masabi kung anong uri ng damdamin ang mayroon sila, ngunit nararamdaman nila ang isa't isa sa puso ng isa't isa, at ang ganitong pakiramdam ay hindi maipahayag. Para sa lahat, mas komportable si Sonia kapag kasama niya si David, at hindi niya masabi kung ano ang pakiramdam. Ngayong si David ay nagyelo, si Sonia ay likas na gustong iligtas siya, ngunit hindi niya iniisip ang tungkol sa kanyang sariling kaligtasan. Hahaha! Little beauty? Huwag kang malungkot? Ang daming lalaki? Bakit isang tao? Tignan mo ako,
hindi ba mas malakas itong lalaking ito na nagngangalang David, pasayahin mo lang ako ngayon, ako. Poprotektahan ang iyong kaluwalhatian magpakailanman. Ang mga mata ni Liao Fei ay walang kahihiyang dumampi sa katawan ni Sonya. Kabanata 215. Gusto mong mamatay. Nang makitang ganito si David, nagalit din si Lin Chanho at sinampal si Liao Fei. Sa oras na ito, wala siyang pakialam kung siya ang kalaban ni Liao Fei o hindi. Maliit. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Liao Fei at pinalayas, direktang sinipa si Lin Chanho palabas ng silid. Tinitigan ni Gu Wentian at Ruben si Liao Fei, ngunit walang nang ahas na gumawa ng anuman. Hahaha. Haha. Mayabang na tumawa si Liao Fei, walang kalaban dito, siya ang supremo, siya ay walang talo. Hindi kasinungalingan si Master, ngayon ang malamig na enerhiya sa katawan ni Xiaoro ay naabsorb na ng batang ito, ngunit ang pangangatawan ni Xiaoro ay nananatiling hindi nagbabago, hindi magtatagal para sa kanyang katawan ay muling makakalap ng malamig na enerhiya, ngayon ay ang tanging makakapagpagaling. Siya ay ako ay isang purong yang katawan, hanggat si Xiaoro ay pakasalan ako at pinagkasundo natin ang yin at yang, Xiaoro ay magiging maayos. Tumingin si Liao Fei sa matapat na pari na si Tao at sinabi. Hindi mo man lang maisip. Pinandilatan ng matuwid na dawist si Liao Fei, ang walang hiyang lalaking ito, na niligawan lang si Sonya, at ngayon ay patuloy niyang sinasabi kay Xiaoro na pakasalan siya. Hindi masisira sa kamay ng gayong tao. Kung hindi ka pumayag, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi makatwiran. Pagkatapos magsalita ni Liao Fei, hinawakan niya si Xiaoro. Ano? Napasigaw si Xiaoro sa takot. Puno ng galit ang kanyang mukha, at lumipat siya upang salubungin si Liao Fei. Putok. Nasaan ang kalaban ni Liao Fei na hindi sinungaling, dumudugo ang sulok ng kanyang bibig habang direktang tinamaan ng palad, at siya ay malubhang nasugatan. Junior brother. Bulalas ng dawist Wu Wei, at ang whisk sa kanyang kamay ay umindayog din patungo kay Liao Fei. Nang makita ito, ang dawist ay hindi isang sinungaling, tiniis ang matinding sakit, at sabay na binaril, inaatake si Liao Fei. 2-1, ngunit ang Liao Fei na iyon ay hindi natatakot, na may panunuya sa kanyang mukha. Xiaoro, tumakbo ka. Sa katunayan, sinigawan ng dawist si Xiaoro, gusto niyang hawakan si Liao Fei sa sarili niyang buhay at hayaang makatakas ang kanyang anak. Tatay. Tiningnan ni Xiaoro ang malubhang nasugatang daos na pari, at ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. Malaking pamangkin, tumakas ka. Hinawakan ni Gu Wentian si Xiaoro at tumakbo palayo. Si Gu Wentian ay hindi natatakot sa kamatayan, ngunit sa oras na ito, ang isang ordinaryong tao na tulad niya na walang kasanayan, ay naiwang mamatay ng walang kabuluhan. Hinaila din ni Ruben si Sonya, tara na. Hindi, sasama ako kay David. Sigaw ni Sonya, ayaw niyang tumakas mag-isa. Bang-bang. Sa dalawang malalakas na putok, sina Dawei Wu Wei at Dawist Washo ay parehong natamba ni Liao Fei, habang si Liao Fei ay direktang hamarang sa pinto ng silid at tumingin sa maraming tao na may disgust, huwag mong subukang tumakas ngayon, kung ikaw ako. Gusto kong mabuhay, isipin mo kung paano ako paglangkuran ng comfortable. Nang makita ang panunuya ni Liao Fei, umatras sina Gu Wentian at Ruben. Sa sandaling ito, walang nakapansin na si David, na naging isang Iceman, ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na bitek sa makapal na layer ng yelo sa kanyang katawan, at pagkatapos ay lumaki pa ang mga bitek. Click! Click! Palakas ng palakas ang kaluskos, at ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa nakaraan. Tay! Tingnan mo! Buksan mo! Bukas ang yelo. Nang makitang pumutok talaga ang makapal na yelo sa katawan ni David, napasigaw si Sonya sa tuwa. Nang makita ito, sumimangot si Liao Fei, at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Wow! Wow! Hindi nagtagal, tuluyang nabasag at nagkalat ang layer ng yelo sa katawan ni David sa buong lugar, habang nakalabas naman ang katawan ni David. Tumawag. Biglang iminulat ni David ang kanyang mga mata, at isang puting ambon ang nakausli ng husto. Ang pagpino sa malamig na chi na ito ay nagpabuti ng lakas ni David ng mabilis.
Nakapasok pa lamang siya sa ikalimang antas ng pagsasanay sa Chi, ngunit direkta siyang napabuti ng isang antas. Ngayon ang lakas ni David ay umabot na sa ika-6 na antas ng pagsasanay sa Chi. Kung ito ay nasa Pine Mountain, umaasa sa maliit na espiritual na Chi na iyon upang linangin. Kung gusto mong maabot ang ika-6 na antas ng pagsasanay sa Chi, hindi ko alam na ito ang magiging taon ng unggoy at buwan ng kabayo. Kabanata 216. David, hindi ka patay? Hindi ka patay. Tumalon si Sonia at niyakap ng mahigpit si David. Sa pagkakataong ito, wala siyang pakialam sa mata ng ibang tao, kaya niyakap niya si David ng mahigpit na ganoon. Bakas pa rin ang lamig sa katawan ni David, pero kahit ganoon, hindi binitawan ni Sonia. Hayaan mo na, kapag hindi mo binitawan, sisikelan talaga kita. 2 beses umubo si David at sinabing. Nang marinig ito ni Sonia, natakot siya kaya't mabilis niyang binitawan ang kanyang kamay, ngunit nang makitang maayos na si David, nakangiti niyang tinitingnan ang kanyang sarili, inilibot ni Sonia ang kanyang mga mata sa kanya, at pagkatapos ay sinipa siya ng marahas. Nang makitang hindi namatay si David, lahat ay nagpakita ng pananabik, upang hindi magulo si Liao Fei. Anak, sino ka? Naabsorb mo talaga ang malamig na enerhiya at hindi ka namatay. Nagdududang tanong ni Liao Fei. Ako ang tiyuhin mo. Galit na galit ang mukha ni David. Sinamantala lang siya ni Liao Fei para dalisayan ang lamig at malamig na enerhiya, at inatake niya si Lin Chanho at gumawa ng masamang salita kay Sonia. Narinig ito ni David, ngunit hindi siya makagalaw. Nililigawan mo ba si kamatayan? Nagalit si Liao Fei, at ang kanyang mukha ay biglang naging napakapangit. Ibigay mo sa akin ang 7 bituin na plato ngayon para mapasaya ko ang iyong kamatayan. Iminuwestre ni David si Liao Fei, tamad niyang sinundan ang tinte 1 taong iyon. So gusto mo ang 7-star plate ko? Nagbago ang mukha ni Liao Fei, nakakatakot na madilim, at mahigpit na hinawakan ang 7 bituin sa isang kamay, at tila hindi niya ito ibibigay kay David. Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi ka sigurado. Walang pakialam na tumingin si David kay Liao Fei, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pagpatay. Anak, kahit hindi ka mamatay sa pagsipsip ng malamig na enerhiya, hindi mo matatalo ang 7 bituin kong plato. Tumigil ka na sa pagsasalita ng malaki dito, gawin mo ang trick. Si Liao Fei ay sumambulat na may matinding pagnanais na pumatay, hindi siya nang ahas na maliitin si David. Ang taong nakaka-absorb ng malamig na enerhiya ng hindi namamatay ay tiyak na iba sa mga ordinaryong tao. Mr. Chen, thank you for your life-saving grace on the girl. Hindi ko kayang masaklian. Ngayon, kamatayan lang ang masusuklian ko sa kanya. Pipigilan ko siya, at makakatakas ka. Totoo na ang Daos na pari ay malubhang nasugatan, ngunit muli siyang tumayo sa pagkakataong ito, na nagbabalak na desperadong harangin si Liao Fei at hayaan si David na pangunahan ang mga tao upang makatakas. Iniunat ni David ang kanyang kamay upang pigilan ang walang kabuluhang dawis, at sinabing may mahinang ngiti, upang harapin ang isang basura na maaari lamang umasa sa mga kayamanan, hindi mo kailangang ipaglaban ang iyong buhay. Pagkatapos magsalita ni David, itinaas niya ang kanyang maliit na hinlalaki kay Liao Fei sa pagkadismaya. Anak, pinatay kita. Galit na galit si Liao Fei, at ang nakamamatay na layunin sa kanyang katawan ay lumakas, at kasabay nito, ang 7-star na plato sa kanyang kamay ay bahagyang nagbuga ng maulap na liwanag. Nang makita na ang 7-star na disc sa kamay ni Liao Fei ay madalas na nagpapakita ng mga pangitain, parehong The Wistmaster at Gu Wentian ay nagulat. Sa kabilang banda, ngumiti si David ng masama, humanap ng upuan at agad na umupo. Mayroon ka bang iba pang kakayahan maliban sa paggamit ng iyong mga kayamanan? Walang pakialam na tanong ni David. Boy, hindi mo naman ako kailangang i-provoke. Hindi kita lolokohin, hindi ka ba mamamatay nang hindi pumapasok sa katawan mo ang malamig na chi? Pagkatapos ay hahayaan kitang sumipsip ng mas malamig na chi, at titingnan ko kung kaya ng katawan mo na lumaban kailan kaya. Pagkatapos magsalita ni Liao Fei, ang 7-star plate ay tumulak pasulong, at isang malamig na aura ang lumabas mula sa 7-star plate.
Ang temperatura sa silid ay agad na bumaba sa lamig, at lahat ay yamakap sa kanilang mga balikat at nanginginig sa lamig. At si David naman ay nakaupo sa upuan, hindi gumagalaw, ni hindi niya naramdaman ang lamig. Binalot ng malamig na hangin si David at pumasok sa katawan mula sa 7 butas ni David. Dahan-dahan, nagsimulang lumitaw muli ang hamog na nagyelo sa buhok ni David. Hahaha, this time I freeze kita at crush kita, tingnan natin kung paano ka mabubuhay. Nang makitang nagsimulang manigas muli ang buhok ni David, si Liao Fei ay tumawa ng buong pagmamalaki. Gayunpaman, ang hamog na nagyelo sa ulo ni David ay mabilis na nawala sa kanyang mga mata. Kahit gaano pa karaming malamig na enerhiya ang pumasok sa katawan ni David, hindi ito makakagawa ng anumang pagbabago sa katawan ni David. Paano ito? Nagulat si Liao Fei, at nagmamadaling naglabas ng malamig at malamig na enerhiya sa 7-star plate. Kabanata 217. Ang lahat ng malamig at malamig na enerhiyang ito ay hinigop mula sa katawan ni Xiaoro, at lahat sila ay pinakawalan sa oras na ito, na bumabalot kay David. Sa isang malabong ngiti sa mukha ni David, ang condensing heart technique ay umabot na sa pinakamataas, nililinis ang malamig na hangin na pumasok sa katawan. Ngayong nasanay na si David sa lakas ng ika-6 na antas ng Qi, halatang mas mabilis ang bilis ng pagpipino. Hindi na nagyelo si David hanggang sa mawala ang lamig ng buong 7-star pan, sa kabaligtaran, tumaas ng husto ang kanyang lakas. Ang 7-star na plato ay talagang isang magandang bagay, kailangan kong makuha ito ngayon. Sa pagtingin sa 7 bituin na plato sa kamay ni Liao Fei, hindi mapigilan ni David na ipakita ang kanyang matako na mga mata. Gamit ang 7 bituin na plato, ang pagsasanay ni David ay pararamihin sa kalahati ng pagsisikap. Isang bakas ng gulat ang bumungad sa landas ni Liao Fei. Sa sobrang dilim at malamig na hangin, walang kinalaman si David. Hindi kaya may kakaibang yaman din ang lalaking ito. Naghinala si Liao Fei na si David ay mayroon ding mga kayamanan sa kanyang katawan. Kung hindi, walang sinuman ang maglalakas loob na sumipsip ng napakaraming malamig na enerhiya sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan, kahit ang kanyang Panginoon, ang dawis na si Zheng Chuan. Anak, hindi ka rin ba umaasa sa kayamanan? Kung hindi, paano mo lalabanan ang napakalamig na hangin? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Liao Fei, nakatitig kay David. Nais niyang hanapin ang pag-iral ng kayamanan mula sa katawan ni David, ngunit matapos itong panoorin ng ilang sandali, hindi niya alam kung saan nakatago ang kayamanan ni David. Nang marinig ang sinabi ni Liao Fei, malamig na ngumiti si David, sabi ko noon, kayamanan ako sa sarili ko, anong mga kasanayan ang mayroon ka, sige at gamitin mo sila. Anak, huwag mong isipin na hindi ka magagapi ng walang malamig na lason, ipapaalon ko sa iyo kung gaano ako kalakas ngayon. Gaya ng sinabi ni Liao Fei, direkta pa niyang ginalaw ang 7 bituin sa 7-star disc at bahagyang inilipat ang posisyon ng 7 bituin. Gumagalaw pa lang ng 1.7 stars, pawis na pawis ang noo ni Liao Fei, parang mahuhulog na siya. Nagkaroon ng isang matalim na sipol, at hindi nagtagal ay lumipad ang itim na ambon mula sa 7-star disc, tulad ng isang ulap ng kulog, na nagmamadali patungo kay David. Sa pagtingin sa eksena sa harap nila, sina Ruben at Sonia ay parehong natakot at natulala, ngunit mas maganda sina Gu Wentian at Lin Chanho. Pagkatapos ng lahat, nakita nila ang galit na dragon sa dragon chair sa looban ng Gu Wentian. Nakita ko, at ang pangit ng mukha ng dalawang tao sa oras na ito. Yin, multo yan? Mr. Chen, ingat ka. Sa kanyang pag-ungol, agad niyang pinitik ang kanyang mga daliri, nagbibigkas ng mga salita gamit ang kanyang bibig. Agad na inilagay ni Dawis Tuwei ang isang kamay sa mga balikat ni Dao Chang. Ngayon si Dao San ay malubhang nasugatan, at ang kanyang lakas ay hindi sapat para itaboy ang mga sugatang kaluluwang ito, kaya gusto niyang tulungan si Dao versus. Pero kahit gaano pa bigkasan ng Bat-ihing Pari ang exorcism spell, parang walang takot ang mga aswang iyon. Hindi nagtagal, napuno ng ulap ng itim na ambon ang buong silid, umiiyak, sumisigaw, at umaatungal kung saan-saan, na tila nakakatakot.
Sa oras na ito, mabilis na nabuo ang itim na ambon, naging mga halimaw na may mga pangil at kuko, at sumugod kay David. Munting Yinsol, paano mo ako nasaktan? Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni David, at lumitaw ang isang pilyong ngiti. Ngayong naabot na niya ang ika-6 na antas ng pagsasanay sa Chi, isa na siyang tunay na immortal na magsasaka, kaya paano siya matatakot sa munting multo? Nakita ko ang pagpitik ng daliri ni David, at ilang mga gintong ilaw ang kumikislap, na lahat ay tumama sa itim na fog, na agad na naging sanhi ng pagkawala ng itim na fog. Nang makita ito ni Liao Fei, bigla niyang kinagat ang kanyang gitnang daliri, at isang patak ng dugo ang tumulo sa 7-star disc. Sa isang iglap, kumislap ang 7-star disc, at ang itim na ambon na patuloy na umusbong ay nagsimulang magkaroon ng malabong kulay pulang dugo. Mukhang hindi ako magpapakita ng kamay. Hindi mo alam kung ano ang alitap-tap, ngunit naglakas loob kang makipagkompetensya kay Haoyu para sa kaluwalhatian. Pagharap sa mapula-pula na ambon, biglang iniunat ni David ang kanyang mga palad. Sa kanyang mga palad, unti-unting lumitaw ang isang gintong liwanag. Pagkatapos ang liwanag ay lumakas ng mas maliwanag, at sa wakas ay tila isang nakasisilaw na araw. Kabanata 218. Ang daw ang tamang daan, ang pamamaraan ng Tianyan, ang liwanag ng pagpatay ng kasamaan. Bayaran mo ako. Sa isang galit na sigaw, ang grupo ng mga light ray ay agad na naglabas ng isang walang katapusang presyon, tulad ng nagniningning na araw, ang mga gintong sinag ng liwanag ay direktang bumaril sa itim na fog. Tulad ng isang daga na nakikipagtagpo sa isang pusa, tulad ni Baizu na nakikipagkite sa araw, sa ilalim ng liwanag, ang itim na ambon ay agad na nilamon, at pagkatapos ang lahat ay nasisipsip sa katawan ni David. Dapat mong malaman na ang lahat ng ito ay kapaki-pakinabang para sa paglilinang ni David. Maaaring lunukin ng heart condensation art ang lahat at pinuhin ang lahat. Ito ang kapangyarihan ng condensing heart art. Nawala ang liwanag, at bumalik sa kalmado ang lahat. Bumagsak ang silid sa isang patay na katahimikan, at lahat ay nakatingin kay David. Lalo na ang dawis na si Wu Wei, ang kanyang mukha ay namumula sa oras na ito, naaalala ang kanyang paghamak kay David sa simula, nakaramdam siya ng init at hiya sa kanyang mukha. Hinawakan ni Liao Fei ang 7-star na plato at tinitigan si David na nanlalaki ang mga mata, ito. Anong klaseng magic ito? Hindi ba ito isang fairy art? Agad na tumago sa katawan ni Liao Fei ang nagyayelong malamig, na naging sanhi ng kanyang panginginig ng hindi sinasadya. Sa oras na ito, wala nang pagmamataas at pangangibabaw sa mukha ni Liao Fei sa simula pa lang, at ang natitira na lang ay takot. Napakawalang kamatayang sining, natatakot ako na hindi ito magagamit ng kanyang mga ninuno. Sumabog ang buhok ni Liao Fei sa buong katawan, at isa lang ang nasa isip niya, iyon ay ang pagtakas. Ang layo ng pagtakas. Ngunit sa pag-iisip kay Liao Fei, napangiti si David at sinabing, gusto mo bang tumakas? Kaya naman wala kang pagkakataong makatakas. Ibigay mo sa akin ang 7 bituin na plato, at mapapadali ko ng kaunti ang pagkamatay mo. Ang mga mata ni Liao Fei ay patuloy na lumilipat, na parang nag-iisip ng ilang hakbang, at paminsan-minsan ay tumitingin sa 7 bituin na plato sa kanyang kamay. Nakipagbuno siya sa kanyang puso, gumawa ng desisyon. May 10 segundo ka lang para pag-isipan ito. 10, 9, 8. Nang makita si David na may walang pakialam na mukha at nagbibilang, na puno ng malamig na pawis ang noo ni Liao Fei. Hindi niya kayang talunin, ngunit medyo nag-aatubili siyang iabot ang 7 bituin na plato, at nang iabot niya ang 7 bituing plato, hindi siya binitawan ni David, hinayaan siyang mamatay ng mas masaya. Si Liao Fei ay hindi pa gustong mamatay, sa wakas ay nakabisado na niya ang kasanayang ito, at hindi man lang siya nagpanggap. Isa. Halos hindi umimik si David. 7-star plate para sa iyo. Si Liao Fei ay hindi nang ahas na mag-alinlangan pa, at ibinato ang 7-star na plato kay David. Tumalon si David at diretsyong nasalo ang 7-star plate. Sinamantala ni Liao Fei si David na tumalon, tumalikod at tumakbo palabas ng pinto, ang bilis-bilis. Mr. Chen? Tumakas si Liao Fei. Nang makita si Liao Fei na tumatakbo palayo, ang The Whist Master ay nagmamadaling sumigaw.
Tumakbo. Tumaas ang sulok ng bibig ni David, at agad na sumugod ang buong pulutong na parang punong kanyan. Ilang segundo lang ay nakabalik na si David mula sa labas, at sa kanyang kamay, tumakbo si Liao Fei palayo. Sa oras na ito, ang makapangyarihang si Liao Fei ay parang patay na aso. Hinawakan ni David ang kanyang leeg at ibinalik. Nang makitang madaling mahuli ni David si Liao Fei, nagulat ang lahat. Tapikin. Inihagis ni David si Liao Fei sa lupa at walang pakialam na tumingin sa kanya. Ang aura ng paghamak sa lahat ng bagay sa kanyang katawan ay nagdulot ng ilusyon ng lahat ng tao sa silid na lumuhad at sumasamba. Napabuntong hininga si Liao Fei, at tumingin kay David na may titig sa kanyang mga mata na puno ng panalangin, mabuti. Guro, iligtas mo ang aking buhay, naibigay ko na sa iyo ang 7 bituin na disk, sana'y iligtas ni Master ang aking buhay. Excuse me. Ngumisi si David at hinayla si Sonia, nagulat pa rin, at sinabing, noong malls tiyahin mo ang asawa ko, naisip mo ba ang ganoong katapusan? Ang aking asawa ay ang aking anti-scale, kaya dapat kang mamatay ngayon. Napatingin si Sonia kay David, ang isang kamay ay hinayla ni David, ang isang kamay naman ay nakatikip sa kanyang mapupulang labi, ang kanyang dibdib ay kumakabog at siya ay nasa sabik. Kabanata 219. Bagamat hindi siya nangako na pakakasalan niya si David, hindi naman talaga siya ang asawa ni David, ngunit nang sabihin ni David ang mga salitang iyon ngayon, hindi mapalagay si Sonia. Si David sa sandaling ito, sa paningin ni Sonia, ay ang matangkad at gwapong Prince Charming na iyon. Kung si David ay nag-propose sa kanya sa oras na ito, siya ay papayag ng walang pag-aalinlangan. Hindi. Hindi ako pwedeng mamatay, hindi mo ako mapapatay, ang Panginoon ko ay ang the West Extinction, kung papatayin mo ako, ipaghihiganti niya ako. Puno ng gulat ang mukha ni Liao Fei, at basa ang kanyang katawan, at natatakot siyang umihi. Naghihintay lang ako. Ngumiti si David nang walang pakialam, at saka bumaba. Puff! Sumabog ang ulo ni Liao Fei na parang hinog na pakwan. Ano? Nagulat si Sonia at direktang sumisid sa mga bisig ni David. Sa pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, si Ruben ay may halo-halong damdamin sa kanyang puso, habang sina Lin Chanho at Gu Wentian ay parehong naiisip si Ruben at may naiinggit na mga mata. Ayon sa kanyang katayuan, may gap pa rin sa pagitan ni Ruben at Gu Wentian at Lin Chanho, kahit na siya ang pinakamayamang tao sa Horendel, ngunit sa panahong ito ng martial arts, ang isang simpleng pamilya ng negosyo ay walang mataas na katayuan. Maliban kung may mga mandirigma sa pamilya, o ang pagkakaroon ng mga sinaunang mandirigma, ang katayuan ng pamilya ay maaaring mapabuti. Ngayong may manugang na si Ruben tulad ni David, hindi na kailangan pang sabihin pa ang katayuan ng kanilang pamilyang So. Maging sina Gu Wentian at Lin Chanho ay magiging magalang kapag nakilala nila si Ruben sa hinaharap. Sir Su, congratulations! Sinundan ni Gu Wentian si Ruben sa mahinang boses at bumati. Mapakumbabang ngumiti si Ruben, masyadong maagang sinabi ng mga sinaunang tao, ngunit ngayon ay hindi na masabi ng mga kabataan. Dahil alam ni Mr. Su na hindi siya makasigurado, itugma natin ito sa lalong madaling panahon, para hindi masyadong mapanaginipan sa gabi. Ngumiti si Gu Wentian kay Ruben, naintindihan agad ni Ruben ang ibig sabihin ni Gu Wentian. Tamang-tama ang daos na pari na humanap ng maglilinis ng silid, at pagkatapos lamang maglinis ay umalis si Sonia sa mga bisig ni David. Ikaw, sinadya mo ba ako? Tanong ni Sonia kay David. Sino ang nagsamantala sa iyo? Halata naman na ikaw yung nahulog sa braso ko. Gulat na sabi ni David. Hindi ko iyon pinag-uusapan. Ang sinasabi ko, sinong nagsabi sa'yo ngayon na asawa mo ako? Hindi mo ba ako sinamantala? Nagkunwaring galit si Sonia. Nako, akala ko payag ka na maging asawa ko, pero wishful thinking ko na yun, kaya hindi ko na yun pag-uusapan simula ngayon. Mahinahong sabi ni David. Pagkatapos magsalita, tumalikod si David at lumabas ng bahay. Sa sandaling lumingon siya, tumaas ang sulok ng bibig ni David at ngumiti siya ng palihim. Saglit na natigilan si Sonia. Medyo tanga siya. Nagbibiro lang siya kay David. Bakit hindi ito nakita ni David?
Medyo natulala din si Ruben sa pagkakataong ito, humakbang siya at inikat si Sonia, anong pinagsasabi mo? Kung hindi dahil kay David, patay na tayong lahat. Nakita mong malungkot si David, kaya bilasan mo at akitin mo siya. Payuhan. Hindi na napigilan ni Sonia ang kanyang mukha, ngunit sa wakas ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at tumakbo palabas. Ancient, gusto ni Mr. Chen ng spirit pen at cinnabar, kukunin ko na. Pagkasabi niyon, tumalikod ang human priest at naglakad patungo sa katabi niyang silid. Mabilis niyang dinala ang spirit pen at cinnabar at ibinigay kay Guwen Tian. Elder, tanungin mo rin ako? Kahit na naabsorb ng buo ang malamig na enerhiya ng babae, pero ang sinabi ni Mr. Chen tungkol sa katawan ng mga ice crystal ay automatikong hihigop ng malamig na enerhiya, kaya hindi ito magtatagal, babae. Hindi ba siya dapat magduso muli sa lamig? Tapat sa kanyang sinabi niya kay Guwen Tian na puno ng panalangin ang mukha. Sige, tatanungin ko si Mr. Chen ngayon. Kinuha ni Guwen Tian ang spirit pen at cinnabar, tumango at sinabi. Ngunit nang si Guwen Tian ay lalabas na at tanungin si David, ang dagandong ni Sonia ay nagmula sa labas, Damn David, ang lakas ng loob mong magsinungaling sa akin, papatayin kita. Nakita ko si David na tumatakbo papasok ng kwarto na may ngiti sa labi, hinahabol siya ni Sonia, pero pinigilan siya ni Ruben. Kabanata 220. Nasaan na? Huwag kang tanga. Binigyan ng leksyon ni Ruben si Sonia, at pagkatapos ay tumingin kay Guwen Tian, the Whist True Master at sa iba pa na may nakakahiyang mga ngiti. Ilang tao din ang napangiti, may inggit sa kanilang mga mata. Mr. Chen? Kahit na ang yin at malamig na aura mula sa katawan ng anak na babae ng the Whist ay mabilis na hinihigop, sinabi mo rin na siya ay isang ice crystal na katawan at patuloy na sumisipsip ng yin at malamig na aura, na marahil ay hindi ka pakipakinabang. Paano bago pa man pumasok muli ang malamig na hangin sa kanyang katawan, kaya? Bago natapos ni Guwen Tian ang pakikipag-usap kay David, naputol si David ng isang pag-wave ng kanyang kamay. Totoo, magiging maayos ang anak mo pansamantala. Ang kanyang ice crystal na katawan ay isang pambihirang pangangatawan na hindi makikita sa loob ng 100 taon. Sa kasalukuyang lakas ko, matutulungan ko siyang ganap na alisin ang malamig na hangin, ngunit umaasa ako na higit pa siya sa paglilinang, kaya kapag bumuti ang aking lakas, natural kong mababago ang kanyang pangangatawan. Sa ngayon, walang epekto si Lingno, regular akong pupunta para tulungan si Ling Girl na masipsip ang lamig mula sa kanyang katawan. Sabi ni David sa tapat na pari ng tao. Ang kasalukuyang lakas ni David ay makakatulong sa karapat-dapat na anak na babae upang maalis ang malamig na hangin at panatilihin ang kanyang mukha magpakailanman, ngunit pagkatapos, ang ice crystal na pangangatawan na ito ay hindi maaaring linangin, at ito ay nasasayang. Walang kabuluhan. Sa makatuwid, plano ni David na hintayin ang kanyang lakas na umunlad, at tulungan ang karapat-dapat na anak na babae ng paring Daos na hakbang sa pagsasanay, ngunit si David ay mayroon ding kaunting pagkamakasarili sa kanyang sarili, iyon ay, ang lamig na ito ay isang malaking tulong sa paglilinang ni David. At tama siya. Sa tulong ng pagsipsip ng malamig na hangin mula sa anak ni Dao Chang, matutulungan niya ang kanyang sarili na linangin at pagbutihin ang kanyang lakas. Salamat, Mr. Chen. Salamat, Mr. Chen. Talagang gustong lumuhad ng tao pari kay David. Pinagdikit ni David ang kanyang mga kamay, hindi mo kailangang maging magalang. Nandito din ako para sa spirit pen at cinnabar, kaya palitan na lang natin. Sir! Hindi maikukumpara sa cinnabar at cinnabar ang Nagel iligtas buhay na kabaitan ni Chen sa dalaga. Sa hinaharap kung kapakipakinabang sa akin si Mr. Chen, tungkulin ng isang mahirap. Sinabi ng matapat na dawis na may paggalang sa kanyang mukha. Mr. Chen? Nabulag at nasaktan ko lang si Mr. Chen, and I wish Mr. Chen Haihan. Sa oras na ito, dumating si Dawis Tuwe at sinundan si David upang humingi ng tawad na may kahihiyan sa kanyang mukha. Ang lakas na ipinakita ni David ay isang bagay na matagal na niyang hinahangaan. Napakarespeto ng dalawang Dawista. Dahil nalutas na ang usapin, hindi na ako makikialam.
Si David ay may espiritong panulat at sinabar, at hindi makapaghintay na bumalik at tulungan ang kanyang ina na pagalingin ang kanyang mga mata. Nang bumaba kami mula sa Laming Mountain, madilim na, at binabantayan pa rin ni Tanglong ang paanan ng bundok. Nagboluntaryo si Sonia na ihatid si David pabalik sa Pine Bay, habang sina Gwen at ang iba pa ay sumakay lang sa isang kotse. Bahay ka ng babae. Kung hindi ka umuwi ng gabi, bakit kailangan mo pa akong pauwiin? Umupo si David sa co-pilot at tinanong si Sonia. Ako ang asawa mo, hindi kita ipapadala, sino ang magpapadala sa iyo? Kung walang ibang tao sa paligid, walang alinlangan si Sonia. Hindi nakaimik si David. After a pause, he said, "We are not engaged. We are not married. How can you become my wife? Tsaka, wala akong pera para pakasalan ka ngayon. Wala kang pera, pero ako. Susuportahan kita sa hinaharap. Anyway, kilala kita." Tumingin si Sonia kay David, bahagyang itinaas ang kanyang kilay, at sinabing may kaunting provocation. Pagtingin sa itsura ni Sonia, natawa si David. Para kay Sonia, matagal nang natutokso ang puso ni David. Maging ito ay hitsura, figure, o karanasan sa buhay, kabilang ang personalidad, ito ang uri na gusto ni David. Kaya lang, hindi pa nagdesisyon si David na sundan si Sonia. Mula nang tumapak siya sa landas ng kawalang kamatayan, nagbago ang kalooban ni David. Marahil sa pagpapahusay ng lakas, ang edad ni David ay maaaring pahabain ng walang katiyakan, at si Sonia, siya ay isang ordinaryong babae lamang. Kabanata 221. Naglalayon si David na maghintay hanggang ika-15 ng Hulyo upang pumunta sa Womang Island upang makita kung mayroong anumang malalaking pagkakataon. Baka akayin niya si Sonia sa landas ng immortalidad. Ano? Ako ang panganay na Miss sa pamilyang Su. Nagmamadali akong pakasalan ka. Hindi ka masaya, di ba? Nang makitang tumigil sa pagsasalita si David, medyo nalungkot si Sonia. Hindi. Umiling si David, ako ay isang kawawang anak, ang magpakasal sa isang asawang tulad mo, para kang nagsusunog ng maraming insenso, ngunit ako ay isang lalaki, paano ko hahayaan na suportahan mo ako, kailangan kong lumaban. Sa hinaharap, gawin kang isang taong hinahangaan ng mundo. Nang marinig ang mga salita ni David, uminit ang puso ni Sonia at masayang ngumiti, hindi ko inaasahan na makakaalam ka ng matatamis na salita, ngunit hindi mo na kailangan pang lumaban, diretso kong hihilingin sa aking ama na i-connecta ang buong ari ng pamilya Su sa iyong pangalan. Ayan, anyway, binigay na sa iyo ng kumpanya ko ngayon, hayaan mong maging chairman ka, at huwag kang makialam sa ibang kumpanya, anyway, anak ko siya. Hindi nakaimik si David, ano ang pinagkaiba ng pagpapalaki sa kanya? Okay, let me tell you something serious. How are the medicinal materials that I asked you to prepare? Matagal na. Alam ni David na ang usapin ng kasal ay hindi na kay Sonia. Baka kunin siya ng babaeng ito para mag-apply ng certificate bukas. Dapat halos pareho lang, kukumbinsihin kita bukas, tapos ibibigay. Dahil ang lahat ng kailangan ni David ay ilang mahahalagang material na panggamot, ito ay tumatagal ng ilang oras. Sa panahong ito, hindi hinanap ni Sonia si David, ngunit nagpunta siya kung saan-saan upang maghanap ng mga panggamot na materyales. Habang nagsasalita si Sonia, biglang umihip ang ihip ng hangin, at pagkatapos ay tinakpan ng itim na ulap ang buwan. Mukhang uulan. Click. Dumadagindong. Pagkatapos ng isang kidlat, isang malaking kulog ang sumabog. Ano? Sumigaw si Sonia, nanginginig ang kanyang mga kamay, at ang kotse ay sumugod sa kanal sa tabi niya. Mabilis ang mga mata ni David at hinawakan niya ang manibela, habang si Sonia ay nakayakap kay David. Natatakot ako sa kulog. Bahagyang nanginig ang katawan ni Sonia. Hindi inaasahan ni David na napakatanda na ni Sonia na natatakot siya sa kulog, at hindi niya maiwasang mapangiti. Kung gusto mo akong yakapin, maaari mong sabihin sa akin ng direkta, bakit gumawa ng ganoong magandang dahilan. Sinong gustong yakapin ka? Tumayo si Sonia, tinitigan si David,
tinanggal ang pagkakabukod ng seatbelt at sinabing, magmaneho ka, ayoko. Walang magawa si David at kaya lang magmaneho ng mag-isa. Umuulan sa ganitong oras. Nang bumalik si David sa Pine Bay at makararating na sana sa tuktok ng bundok, nakita niya na sa daan, may isang babae na may hawak na payong at tila may hinihintay. Hininto ni David ang sasakyan at binuksan ang bintana para lang malaman na si Delia iyon. Bagamat may hawak na payong si Delia, basa ang buong katawan. Nang makita niyang nakabalik na si David ay agad siyang tumalon dito. David, sa wakas nakabalik ka na, matagal na kitang hinihintay. Hinawakan ni Delia ang bintana ng sasakyan. I'm wrong, I know I'm wrong, Jordan forced me. If I didn't marry him, he'll find someone to kill my tito and tita. I really have no choice. At ang ginawa ko sa'yo ay sinulsulan din ni Jordan, nagsisisi ako, mali ako. Palagi kitang nasa puso ko, at mamahalin kita palagi. Nakalimutan mo na ba noong college tayo, sabay tayong nanunood ng Lotus Flowers at Stars? That time, hinawakan mo ang kamay ko at sinabi mong aalagaan mo ako ng mabuti sa buhay na ito, at hinding-hindi tayo maghihiwalay habang buhay, nakalimutan mo na ba? Naawang tumingin si Delia kay David, hindi niya moari kung ulan ba o luha sa mukha nito. Sa ganoong tingin kay Delia, nakaramdam ng pagkasuklam si David saglit. Wala na siyang nararamdaman para kay Delia, kahit puot. Ang ganitong uri ng tao ay hindi katumbas ng halaga kahit kay titing na emosyon, ni puot. Para kay David, si Delia ay parang langgam. Sino ang may pinakamalaking galit sa langgam? Tapos ka na ba? Uuwi na ako pagkatapos nito. Malamig na tiningnan ni David si Delia. Kabanata 222. Hindi pa ako tapos. Mariing umiling si Delia, David, patawarin mo ako, napilitan talaga ako, at wala akong pagpipilian. Pinipilit ka ba, wala itong kinalaman sa akin. Nagsimulang igulong ni David ang bintana. Ngunit si Delia ay nakakapit sa bintana ng kotse at hindi binibitawan. Sa pagkakataong ito, galit na galit si Sonia, na nakaupo sa co-pilot. Hindi niya pinansin ang pagbuhos ng ulan sa labas at binuksan ang pinto ng sasakyan at lumabas. Gusto mo ng kahihiyan? Bilasan mo na ako. Kung maglakas loob kang guluhin ang asawa ko, hahanap ako ng makakabali ng paa mo. Maniwala ka man o hindi. Sigaw ni Sonia kay Delia, at saka tumingin ng masama kay Delia, ano sa tingin mo? Kung ikukumpara sa akin, paano ka mas mahusay kaysa sa akin? Mas mayaman ka ba sa akin? Mas makapangyarihan ka ba sa akin? O mas maganda ka sa akin? Hindi ako kasing galing kahit saan. Bakit ka dapat patawarin ni David at piliin ka? Ang mabubuting kabayo ay ayaw lumingon. Dahil hindi mo alam kung paano siya pahalagahan, huli na ang lahat para magmakaawa sa kanya ngayon. Labas. Marahas na sinipa ni Sonia si Delia, diretsyong napatumba si Delia. Galit na tumingin si Delia kay Sonia, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita, ni hindi siya hinarap. Tama si Sonia, she is nowhere near as good as her, bakit pinili ni David ang sarili niya? Nang makitang tapat si Delia, bumalik si Sonia sa co-pilot at padebog na isinara ang pinto, magmaneho ka. Tumingin si David kay Sonia na may ngiti sa gilid ng bibig, at nagmamadaling lumabas ng sipa ng accelerator. David. Napaungol si Delia, ngunit hindi siya pinansin ni David. Palaging iniisip ni Delia na si David ay sakop ni Sonia, at iniwan siya ni Sonia, kaya walang dapat ikatakot si David, ngunit hindi niya inaasahan na magiging isang payaso, Guwentian man o Lin Chanho, hindi ito ang pamilyang Su. Kakayahan. Please move. Lahat dahil kay David. Hindi talaga maintindihan ni Delia kung bakit nagbago si David na maging magalang sa malalaking lalaking ito. Bakit ka tumatawa? Sa tingin mo ba mas mabangis ako? Pinandilatan ni Delia si David at nagtanong. Si David ay nagmamadaling umiling, hindi mabangis, gusto ko ang ganitong uri ng karakter. Talaga. Ngumiti si Sonia, sa harap ko, pinasiglan niya ang aking asawa at hindi nakahanap ng isang taong mabali ang kanyang mga binti, siya ay maswerte.
Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan sa harap ng bilya, at bumaba si David sa kotse at sinabi kay Sonia, maaari kang bumalik. Saan ako pupunta? Basang-basa ako. Kung babalik ako ng ganito, lalagnatin ako. Bumaba si Sonia sa sasakyan habang sinasabi niya iyon. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mong tumira dito di ba? Nagtatakang tanong ni David. What's wrong? Anong problema kung dito ako nakatira? Ang daming kwarto dito, bakit hindi ako dito nakatira? Ayaw mo naman akong tumira sa iisang kwarto mo di ba? Huwag kang magdelusyon. Pagkatapos magsalita ni Sonia, diretso siyang pumasok sa villa. Tumingin si David sa likuran ni Sonia na may kawalang kakayahan sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pananabik. Bagamat naging cultivator na siya at malaki ang pinagbago ng kanyang personalidad, lalaki pa rin si David. Normal na tao, kaya kung ano ang iniisip ng isang tao, iniisip din niya. David, gabi na at malakas ang ulan, saan ka nagpunta? Nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto, lumapit si Barbara na may nag-aalalang boses. Tita, pasensya na po, umakyat kami ng bundok at huli na po kaming nakabalik. Nang marinig ang boses ni Barbara, nagmamadaling nagpaliwanag si Sonia. Nako Sonia. Sige. Bilisan mo umupo ka. Sobrang lakas ng ulan sa labas, nababasa ka ba? Nang marinig ni Barbara na boses iyon ni Sonia, napuno ng ngiti ang kanyang mukha. Lumapit siya at hinawakan si Sonia, at nalaman niyang basa si Sonia, at medyo nag-aalalang sinabi, tingnan mo, basa siya, si tita ay walang maraming damit, at hindi mo ito mapapalitan, ano ang dapat kong gawin? Tita, don't worry. May kwarto sa taas na may mga damit ko, papalitan ko lang. Bahagyang ngumiti si Sonia. Kabanata 223. Naku tignan mo ang alaala ko, nakalimutan ko, bahay mo pala ito, syempre may damit ka, kaya magpalit ka na, huwag kang sipon. Hinimok ni Barbara si Sonia na magpalit ng damit, at pagkatapos ay tinawagan ni Barbara si David at sinabing, David, kailangan mong tretuhin ng mabuti si Sonia, siya ay isang mayaman na babae, hindi namin naiintindihan ang iba, hindi sila galit, at hindi sila naiinis. Ikaw ay mahirap, at hindi mo ako kinasusuklaman sa pagiging bulag, magagawa mo ito ng tapat. Ma, huwag mo nang pag-usapan. Gamutin ko muna ang iyong mga mata. Mabubulag ang iyong mga mata sa pag-iyak kinabukasan. Madaling gamutin. Gamit ang spirit pen at cinnabar, madaling mapagaling ni David ang mga mata ng kanyang ina. Bukas, kapag inihanda ni Sonia ang gamot at napino ang ilang mga halamang gamot, pagkatapos ay ganap na maghihilom ang mga mata ng kanyang ina. Huwag kang manggulo, hindi maganda ang mata ni nanay. Hindi naniniwala si Barbara na maaaring pagalingin ni David ang kanyang mga mata, ilang taon na ang nakalipas, at sanay na ako. Ma, upo ka na wag kang gagalaw, may makikita ka pa. Tinulungan ni David si Barbara na maupo, at pagkatapos ay inilabas ang spirit pen at cinnabar. Nakabukas ang mga mata ni Barbara sa oras na ito, ngunit ang kanyang mga mata ay mapurol, at halos hindi niya makita ang mga itim na bola ng mata sa kanyang mga mata. Hinawakan ni David ang panulat ng espiritu, huminga, at bahagyang inisawsaw ito sa cinnabar. Nang dumampi ang dulo ng panulat sa cinnabar, lumabas ang mahinang halimuyak, at nawala ang cinnabar, na direktang tumagos sa spirit pen. Napakabango, David, ano ang kinuha mo? Ang ilong at tenga ni Barbara ay partikular na sensitibo dahil ang kanyang mga mata ay hindi nakakakita. Nay, ito ang hinihingi kong elixir sa bundok. Maaari nitong gamutin ang iyong mga mata. Sabi nila, siguradong gagaling ang mata mo. Hindi sinabi ni David kay Barbara ang totoo, natatakot siya na baka mahirapan si Barbara na tanggapin siya bilang cultivator. Anak, naloko ka siguro. Mga scam lang yan, how dare you believe it? Nagreklamo si Barbara kay David, ngunit hindi siya natinag. Sa kaibuturan, medyo may pantasya pa rin si Barbara, na nagpapantasya na ang elixir na hiniling ni David ay talagang makapagpapagaling sa kanyang mga mata. Sino ang hindi gustong makita ang makulay na mundong ito?
Bagamat dinala siya ni Chen Baoguo sa tuktok ng bundok at ipinaliwanag ito sa kanya sa nakalipas na 2 araw, hindi ito kasing gulat nang makita ito ng sarili niyang mga mata. Lalo na gusto ni Barbara na makita si Sonya sa oras na ito, at gusto niyang makita kung ano ang magiging hitsura ng kanyang magiging manugang. Hinawakan ni David ang spirit pen at bahagyang tinapik ang mga mata ni Barbara. Nay, baka masakit sa una, pasensya na. Pagkatapos magsalita ni David, tinapik niya ulit ang kabilang mata ni Barbara. Ano? Napasigaw si Barbara at napapikit ng mariin, medyo nakakatakot at masakit ang ekspresyon niya. Nang marinig ang bulalas ni Barbara, lumabas si Chen Baoguo, na natutulog sa silid, na nakasuot ng damit. David, anong nangyari sa nanay mo? Tiningnan ni Chen Baoguo ang ekspresyon ni Barbara at natatakot na nagtanong. Tay, huwag kang kabahan, nilagyan ko ng gamot ang mata ni nanay, at malapit nang makakita ang mga mata ni nanay. Sinundan ni David si Chen Baoguo para magpaliwanag. Hindi nagtagal, unti-unting lumambot ang ekspresyon sa mukha ni Barbara, at nawala ang sakit. Dahan daw ang iminulat ni Barbara ang kanyang mga mata. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang nakatawag ng pansin ni Barbara ay ang mag-ama ni David at Chen Baoguo, puno ng pag-asa ang kanilang mga mukha. David. Ako. Nakikita ko talaga. Nanginginig sa tuwa ang katawan ni Barbara, iniunat niya ang kanyang mga kamay at marahang hinaplos ang mukha ni David. Nay, sabi ko, gagaling talaga ang mata mo. Tuwang-tuwa si David nang makita niyang nakikita ito ng kanyang ina. Kabanata 224. Asawa, ikaw, nakikita mo ba talaga? Puno ng pagkabigla ang mukha ni Chen Baoguo, at nanginginig ang kanyang mga kamay sa harap ni Barbara. Oo, nakikita ko. Napatango si Barbara ng desperadong, huwag kang makipagkamay sa harap ko, at ang iyong balbas, sinabi ko sa iyo na mag-ahit minsan sa isang araw, tingnan kung gaano katagal. Hinawakan ni Chen Baoguo ang kanyang balbas, agad na naging masaya ang kanyang mukha, at niyakap niya si Barbara, matanda, mahusay, mahusay, nakikita mo talaga. Si Chen Baoguo, isang makong lalaki, ay nasa sabik na ang kanyang mga mata ay namumula sa sandaling ito. Batid na ngumiti si David nang makitang masaya ang kanyang mga magulang. Hindi pa niya nakikitang nag-aaway ang kanyang mga magulang mula noong bata pa siya. Bagamat macho at dogmatic ang kanyang ama, nakikita ni David ang kanyang nararamdaman para kay Barbara. Hindi lang gustong magpahayag ni Chen Baoguo. Anong ginagawa mo, nanunood pa ang anak ko? Itinulak ni Barbara si Chen Baoguo na medyo nahihiya. Hahaha, matandang babae, ihahatid na kita sa labas para tingnan ang tanawin, ang ganda-ganda. Tumawa si Chen Baoguo at hinayla si Barbara palabas para makita ang tanawin sa tuktok ng bundok. Anong nagpapasaya sayo? Nagpalit si Sonya ng puting damit at bumaba. Tumingin si Barbara sa paligid, at nang makita niya si Sonya, natigilan siya. Ilang beses niyang inisip ang hitsura ni Sonya. Ngunit sa sandaling ito, natigilan si Barbara. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Sonya, hindi lang maganda, kundi parang diwata. Sonya, ikaw? Ang ganda mo. Hindi napigilan ni Barbara ang pagpuri. Si Sonya, na bumaba sa hagdan, ay nakarinig ng papuri ni Barbara, at hindi maiwasang matigilan. Tita, ikaw, nababasa mo ba ito? Well, I see. Minsan naisip ko kung gaano kakaganda, pero ngayon nakikita ko, mas maganda pa sa inaakala ko, para siyang diwata. Lumapit si Barbara at hinawakan ang kamay ni Sonya at sinabing. Namula si Sonya, Tita, huwag mo akong purihin ng ganyan, nahihiya ako. Hindi ka pinupuri ni Tita, napakaganda mo talaga, tingnan mong mabuti Tita. Tiningnang mabuti ni Barbara si Sonya, na nagpahiya kay Sonya. Nay, hindi ba kayo dadalhin ng tatay ko para makita ang night view? Nagkataon lang na hindi uulan sandali, halika at tingnan mo, ang ganda. Sabi ni David kay Barbara. Ganito ang iniisip ni Barbara, tinatayang mapapahiya si Sonya. Oo, ihahatid kita para tingnan. Makikita mo dito ang buong Horrendel night scene, ang ganda. Lumapit si Chen Baoguo at hinawakan si Barbara at sinabing.
Agad namang naantig si Barbara nang marinig ito, at sinabi kay Sonia, Sonia, gabi na, huwag kang umalis, dito ka na lang matulog, at ipagluluto ka ni tita ng almusal bukas. Hinayla si Barbara palayo kay Chen Baoguo, tumingin si David kay Sonia at nagtanong, ayaw mo talagang matulog dito, di ba? Siyempre totoo. Tumanggaw si Sonia, umakyat ako sa itaas para matulog, kung hindi ako makabangon bukas, tandaan mong tawagan ako. Pinagmamasdan si Sonia na umakyat sa hagdanan, habang papataas siya ng pataas, lalong tumutulo ang mapuputing hita ni Sonia, hindi napigilan ni David ang mapalunok, tumalikod at naglakad patungo sa kanyang silid. Mabuhay! Nang makitang wala na si David, hindi napigilan ni Sonia na lumingon at galit na nagpout, tanga. Sa susunod na umaga, nakasubsob pa rin si David sa kanyang practice. Pagkatapos magkaroon ng 7-star plate, mas mabilis pa ang training ni David. Sa panahong ito, naantala ang pagsasanay, at kinailangan ni David na magmadali upang makahabol. Kaya lang, sa pagtaas ng lakas, si David ay may higit at higit pang mga kinakailangan para sa iba't ibang mga mapagkukunan. Sa isang buong gabi, ang sama ng loob na nakaimbak sa 7 bituin na disk ay umuubos ng halos lahat ng espiritual na enerhiya, ngunit ang lakas ni David ay hindi gaanong tumaas. Ito ay hindi kasing ganda ng Ganoderma lucidum sa simula. Kabanata 225. Bumangon ka, lahat ng sikat ng araw, tamad. Malakas na kinalampag ni Sonia ang pinto ni David. Nakahinga ng maluwag si David at binuksan ang kanyang mga mata. Sa pagtingin sa medyo madilim na 7-star na disk, bumantong hininga si David. Noong una ay akala niya sa 7 bituin na disk, maaari siyang magsanay ng may kapayapaan ng isip, ngunit ngayon ay tila napakawalang muwang pa rin niya. Ngayon, ang mga mapagkukunan na nakaimbak sa 7-star disk na ito ay maaaring hindi makasuporta kahit isang gabi ng paglilinang. Tila sa hinaharap, maaari lamang tayong umasa sa manipis na espiritual na enerhiya upang linangin ng kaunti, ngunit kung nais nating mapabuti ang antas ng lakas, kailangan nating maghintay hanggang sa taon ng unggoy at buwan ng kabayo. Hindi mo kaya? Muling kumatok si Sonia sa pinto. Tumayo si David mula sa kama at binuksan ang pinto, pinandilatan siya ni Sonia, handa na ang pagkain, kaya huwag ka nang maghapunan. Oh! Ngumuso si David, saka dumiretso sa restaurant, medyo madilim. Maaaring hindi ako pumunta sa kumpanya araw-araw sa hinaharap. Kailangang magmadaling mag-practice si David, imposibleng araw-araw siyang pumunta sa kumpanya para magtrabaho, at siya ang chairman ng board, kaya hindi na niya kailangang pumunta araw-araw. Sandaling natigilan si Sonia, sa pag-aakalang nasaktan niya si David. Nang makita ang ekspresyon ni Sonia, nagmamadaling ipinaliwanag ni David, mayroon akong napakahalagang gagawin, at tinatayang magtatagal ito. Ayos lang, nasa tamang landas pa rin ang kumpanya. Bahagyang ngumiti si Sonia. Pagkatapos ng almusal ay umalis na si Sonia, hindi naman talaga siya pwedeng manirahan dito forever, tutal hindi pa naman sila kasal ni David. Hindi man lang sila magkasundo, at hindi man lang sila naging matatag na relasyon. Tahimik na sumang-ayon ang dalawa. Pagkaalis ni Sonia, may nagdala kay David ng 2 sako ng mga halamang gamot, na lahat ay hiniling niya kay Sonia na ihanda mula sa simula. Mayroong daan-daang taong gulang na Ganoderma lucidum at ginseng sa kanila. Ang 2 bag ng herbs na ito ay malamang na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nang mabuksan ang bag, agad na naramdaman ni David ang isang malakas na espiritual na enerhiya na umaapaw sa buong silid. Ang mahalagang mga material na panggamot na ito ay naglalaman ng maraming espiritual na enerhiya, at hindi ito makontrol ni David nang maramdaman niya ang malakas na espiritual na enerhiya. Nais niyang gawing pildores para sa pagtitipon ng espiritu ang mga gamot na ito. Kung ganoon, ang isang spirit gathering pill ay magiging mas epektibo kaysa sa pagsasanay ni David para sa isang gabi. Ngunit sa huli, nakontrol niya ito. Ang mga gamot na ito ay gagamitin sa paggawa ng medicinal pill para sa kanyang ina at Ruben para gumaling ng mga karamdaman. Ano ang kanilang gagawin kung sila ay ginawang isang tableta sa pagtitipon ng espiritu? Ibinasura ang ideya ng pagpino ng tableta sa pagtitipon ng espiritu, sinimulan ni David na kurutin ang kanyang mga daliri at basahin ang formula.
Ang isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya ay tumatakbo ng ligaw sa kanyang dantian. Hindi nagtagal, isang malabong asul na apoy ang lumitaw mula sa mga daliri ni David. Ito rin ang alchemy technique na itinuro sa kanya ni Irvin. Ang alchemy technique na ito ay hindi nangangailangan ng peel furnace para makagawa ng medicinal peel, ngunit ang isang bagay ay gumagamit ito ng maraming espiritual na kapangyarihan. Kung mas mahalaga ang mga tabletang panggamot, mas maraming espiritual na kapangyarihan ang natupok. Si David ay walang peel furnace sa ngayon, kaya maaari lang niyang gamitin ang ganitong uri ng spirit-consuming alchemy technique para gumawa ng mga table tasks. Makalipas ang halos 1 oras, may lumabas na 3 tabletang panggamot sa kamay ni David. Ang isa sa pinakamaliit na tableta ay isang cohesive na tableta na ginawa ni David gamit ang mga natirang panggamot na materyales. Ang ganitong uri ng cohesive na tableta ay napakapangkaraniwan, at ito ay hindi isang mahalagang tableta, ngunit pagkatapos kainin ito, maaari itong mag-concentrate sa mga tao ng kanilang enerhiya at mag-concentrate ng kanilang enerhiya. Ang kapangyarihan ay tumaas ng husto sa isang iglap. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawagan ni David si Lin Chanho at ibibigay na sana kay Lin Chanho ang Koelidan. Pagkatapos ng lahat, si Lin Chanho ay kanyang nasasakupan. Lagi siyang binubugbog, at nahihiya din siya. Pagkatapos makatanggap ng tawag mula kay David, pupunta sana si Lin Chanho sa Pine Bay para makipagkita kay David. Hindi mo kailangang sumama, pupuntahan lang kita, nasaan ka ngayon? Ayaw ni David na umuwi si Lin Chanho. Nandun ang parents niya kaya hindi masyadong convenient. Ginoo Shen, nasa private room 307 ako ng Pastoral Restaurant sa Hangpo Street. Agad na sinabi ni Lin Chanho. Sige, hintayin mo ako. Pagkatapos magsalita ni David, ibinaba niya ang tawag. Alam ni David ang tungkol sa Hangpo Street, na siyang pinakamalaking food street sa Horendel, na may maraming restaurant at tea house. Kasunod ng anunsyo ni Barbara na wala siya sa bahay para sa tanghalian, lumabas si David at sumakay ng taxi diretso sa Tianyuan Restaurant. Bilang karagdagan sa pagbibigay kay Lin Chanho ng medicinal pill, nakipag-usap din si David kay Lin Chanho tungkol sa ilang bagay. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.